salamat sa salita. Tawagin natin ang ating kapatid na Muslim. Assalamualaikum! Unti-unti nang dumarami yung mga rallies na dito sa, sa Itza Shrine. Mamaya mga alas 10, magsimula ang mga programa. Assalamualaikum sa mga kapatid natin mga Muslim. Andito tayo at nananawagan na mag-resign na po ang ating Pangulong Marcos. Kami po nanggagaling sa Mindanao upang magkaisa sa panawagan na mag-resign po ang ating Pangulong Marcos. Dahil wala po siyang binigay na kagandahan sa ating bansa. Una-una nakita natin ang flood control. Ang flood control, napakalaki ang nasayang na budget. Alam niyo, nagkabaha dito sa Luzon. Tapos ginagayawag ng mga politikong mga congressman ang korupsyon na nangyayari ngayon. Imagine ha, nagsalita na si Diskaya, kasali na doon si Martin Romualdez, kasali na doon si Saldico. Marami na rin mga pulis na kababayan na nakaantabay dito sa Itza ngayon, sa Itza Shrine. Kailangan natin magtulungan. Kayo dito, lumabas tayo upang panawagan natin. Tama na, sumubra na ang korupsyon na nagaganap dito sa ating bansa. Alam nyo, napakaganda ang ginawa ng Tipal. Pinabawa nila ang kanilang presidente dahil sa naganap na mga korupsyon. Pero sa atin, mga taong bayan nanawagan na talaga magbibitaw na sa pwesto si Presidente Marcos, mga kababayan, dahil sa talamak na korupsyon sa kanyang pamumuno. Sana, kung may digdigan ka ba, Marcos, kailangan bumaba ka na dyan. Dahil kawawa ang mga kabataan. Kawawa ang mga new generation. Dahil wala kang naidulot na kagandahan sa ating bansa. Lalo-lalo na ang mga inaasahan ng ating mga magulang. Ang inaasahan ng ating mga magulang, yung mga kabataan ngayon, na sana sila na po ang mamuno noon sa darating na sila na po ang nagiging leader sa ating bansa. Alam nyo, sa Mindanao, halos hindi kami makatulog dahil sa pangyayari. Kami pa ang sinasabi na kami pala ang may flood control na construction doon sa Mindanao. Eh may mga resibo kami. Kung baka nakikita ninyo, yung mga resibo na pinakita ng ating congressman Pongpulong, hindi katulad dito sa atin ang mga congressman. Paantabay lang mga kababayan ng ating mga kapulisan para dito sa ma-maintain ang peace and order mga kababayan. Upang maiwasan ang gulo mga kababayan, may mga kapulisan ang nakaantabay sa gaganapin rally mga kababayan. Mga utak hipon yan. Bakit? Dito ang baha. Bakit doon dinadivert sa Davao ang baha? Ang ating dignidad. Dahil marami na ngayon ang pangyayari dito sa Malacanang. Napakarami po ang mga korupsyon na nila. Ayan, kung mapapansin ninyo, noong ang Blue Ribbon Committee na si Marcoleta, agad-agad pinalitan si Jesus Escudero, tapos pinalitan ko si Marcoleta. Dahil nagsalita na ang mga kontraktor, nagsalita na si Diskaya, nagsalita na rin ang mga taga-DPWH. Nalalaman natin, nakikita natin na papunta na po
sa norte. Kaya agad-agad pinalitan nila si Senator Marcolita. Dahil dyan, kitang-kita po ang bias. Dapat mananawagan tayo, bumaba ka na, Marcos. Dapat mag-resign ka na kasi wala ka na maitulot sa ating bansa na maganda para sa future ng mga kabataan. Sa mga kapatid natin na nandito ngayon, bigyan natin ang oras. Huwag tayong matakot. Handa tayong mamatay para sa ating bayan. Handa tayong mamatay para sa ating mga anak. Para sa future ng ating mga anak. Dahil alam nyo, matanda na tayo. Pero ang kinabukasan ng ating mga bata, yun ang pinaka-importante. Dahil sila po ang susunod na mga leader na sana malaking reason itong pangyayari na pinalik si Marcos sa kapangyarihan. Alam nyo, noong panahon ng tatay niya, ang mga kamag-anak namin sa Mindanao, tiya, lulo namin, pinatay ng mga Marcos dahil sa nangyayaring mga hindi maganda. Ngayon, yung martialo, kinukumpare nila yung martialo ni Tatay Digong noon at saka martialo ng Marcos Sr. Napakalaki ang diferensya. Andito ngayon ang mga green uniform. Kakaiba yung nangyayari kagalaban ng martialo ni Tatay Digong at saka yung martialo ni Sr. Marcos. Dahil marami ang namamatay na mga inosente. Napapansin ninyo ngayon, ang mga tao, mga inosente, nagtatago. Pero ang mga kriminal ngayon, ang lumalabas, hindi ba sila nahiya? Hindi ba sila nahiya magnakaw? Yang mga congressman na yan, yang mga congressman, kailangan talaga palitan yan at managot yan sa batas. So sino? Makapagnakaw ba ang kontraktor? Makapagnakaw ba ang mga taga-DPWH? Kung walang signal ang mga boss nila dyan sa Congress? Makapagnakaw din ba ang mga congressman kung walang signal si Romualdez? Kung walang signal si Romualdez, makapagnakaw ba si Romualdez kung walang signal ang presidente ating bangal? Yan ngayon ang tunay na pangyayari dahil sakit sila sa kapangyarihan, sakit sila sa pera na dapat andyan ngayon sa mga proyekto. Hindi tayo namabaan dito. Dapat binigyan ng pansin ang mga edukasyon na makapag-aral man lang ang ating mga anak. Marami ang mga kabos, marami ang mga kabataan na hindi nakapag-aral dahil sa hirap na buhay ngayon. Alam nyo, at napansin ninyo dito ngayon, nung mag-ikot ako dito sa Luzon, parang mundo na wala kang nakikita dahil sa nauso ngayon ng mga mundo.